Yung sa AIX, 'di ba? Yung Tingog Party List. Even yung Junior Chamber International, JCI, kasi I was a president before, past president, then I'm a senator now. Meron kaming nakita na ginagamit ni Jude Asidre ang AIX para magtayo sila ng different chapter, tas ginagamit nila para makakuha. Wala yung member kung sino-sino lang sinusulat na pangalan. Ilang chapter? I think 47 chapters. We have the documents. So JCI pala si Asidre? Oo, JCI yan. Actually, merong dito noon, may nag-alitap-tap nun dito na ginamit ni Asidre yung JCI para sa... My goodness. My goodness. Grabe talaga tong... So, walang walang integrity yan. Ginagamit din nila to get money. Isipin mo sis, sabihin mo na Pero Ms. Cathy, how did JCI, which is a well-respected NGO for entrepreneurship, take this? Well, galit, no. May ginagawa na sila. Okay. Actually, binigay nila sa akin everything. So, malaki na. In any organization, marami political pa rin. Grabe, no? Ang nangyari kasi dyan sa 4Ps, nung 2022, nung nagkaroon ng budget deliberation ng 2022, for 2023, they found out na yung mga 4Ps beneficiaries, walang study na sino ba dito dapat yung gagraduate na, merong iba na parang 10 years nang nag-aayuda, wala pa nangyayari sa buhay nila, tapos yung iba parang lampas pa ng ganyan-ganyan. So ngayon, ang nangyari, pinatigil nila yung ayuda, however, meron pang budget na unutilized. So parang ang nangyari, ang ginawa nila, nag-isip sila ng ibang ayuda na pwedeng paggamitan ng pera. Tapos ito, na-carry over to ng 2023 budget. Noong 2023 budget deliberation for 2024. Pagkatapos, natuloy na tong noong 2023 nag-deliberate sila ng budget for 2024. Nag-expand na siya into different form of ayuda. Yun yung nangyari diyan. Ang mali diyan is that dapat nag-stick sila sa 4Ps kasi yung 4Ps legislated yun eh. Legislated yun. Wala yung iba namang mga ayudahan nila diyan, hindi naman yan hindi naman yan chartered. They should have excuse me. They should have strengthened the 4Ps program by making sure that the ayudahan using the 4Ps measure would be effective. Like for example, if you are giving ayuda to certain family for 15 years, pagkatapos walang nagbabago dun sa buhay nila, itigil-tigilan nyo na yan. Ibig sabihin hindi effective. Isip tayong bago, 'di ba? Itigilan natin 'to, kalokohan na 'to, ganyan. Ngayon, there should be a way for them to quote unquote graduate from the ayudahan. However, I remember in 2022 hiningan pa nga nila ng study yung PIDS, yung Philippine Institute for Development Studies, ayon. Hiningan nila ng tapos lumabas nga dun sa study ng PIDS na ang problem kasi dun sa 4Ps, wala siyang mechanism in order to measure its effectiveness. So hindi mo alam kung yung nagbibigay ka ng pera, nag-aano ka, ganyan. Hindi alam ng gobyerno kung yung tulong ba niya ay may value dun sa family. Kasi parang nangyari, meron lang siyang mga criteria na kailangang i-meet, pag na-meet niya yon, then qualified siya para maka-receive ng pera. Pero whether or not nag-i-improve yung buhay niya, hindi yun na may measure. At yun ang dahilan kung bakit merong mga tumatagal na parang 15 years na, 10 years na, ganyan-ganyan. Nandun pa rin sila sa ayudahan program. I think hindi na dapat nag-divert yung hindi na dapat nag-divert yung government to different form of ayuda. 4Ps is for the poorest of the poor sa Pilipinas. And sa totoo lang, okay lang naman sa akin na may ayuda para dun sa mga biblical poor. Yung talagang hirap, yung wala talagang makain, yung wala talagang yung hindi talaga halos makapasok yung mga anak sa eskwelahan dahil walang pera, walang ganun-ganon. But it has to be done in such a way na calibrated, na may measure yung effectiveness, and ma-ensure natin na hindi siya na walang losses. Alam mo yun, yung hindi yung parang katulad ng mga ayuda ng tupad-tupad akap na manggagaling sa congressman, pagkatapos pababa ng pababa, nababawasan yung hanggang sa 2,000 na lang yung na-receive nung beneficiary, 'di ba? Tawag dito, itong ayuda kasi na ayuda programs na dinuplicate ng bongbong administration, ang bantot
Sobrang ambantot. Nakakaano talaga, this is not how you build a country. This is not how you build a country. 'Di ba? Ayun, sabi ni Darkness, "Hi Joey and all guests, palpak policies, let's start on the policies about infrastructures, zero big ticket, and ang daming canceled projects from previous admin para siraan lang si Duterte." Ayan. Okay. Yun. Anyway, pro-Filipino, go. Ay, ito siya. Pro-Filipino, go. Sige, Ayun. go. So, ito, Miss Joey, ito yung summarize ko sa napag-usapan ngayon. So, this is a call, again, to the pro-administration, to pro-Tamba. Ganon mo ma-measure din talaga ang intelligence ni Martin Romualdez. I mean, how do you define justice? You cannot define justice with just ayuda. Di ba makabigay ng justice if ever we allocate budget to AFP? We allocate budget to any agencies, government agencies, especially also with the OVP to na magbibigay ng medical at saka burial assistance is hindi ba yan siya justice para sa Pilipino? So ang akin, Miss Joey, Martin Romualdez is just giving the exclusive lang sa kanya yung funds. Kasi tama talaga yung sabi ni VP na sa kanila talaga nakasalalay ngayon yung budget natin ngayon. So, yun lang talaga ang purpose ni Martin Romualdez ngayon. Tantamang talaga to vote buying yung ayuda ngayon. And also, yung sinasabi niya na justice, definition of justice sa ayuda. It is a pure BS talaga, Miss Joey. I mean, nakita ko, may mga kakilala ko, may yung sabi nila na CBOL program na hindi sila negosyante. Pero beneficiary sila doon sa mga program na yun for business financing. I mean, what the hell? Paano nangyaring qualify kayo doon sa program even hindi kayo negosyante? So, parang yun nga sabi ni Sir EB kanina, walang metrics talaga na makikita natin kung ano ba talaga ang batayan nila, bakit yung tao na yun ay qualified. I mean, yung sabi nga nila, magic list na nga daw yung sinasabi nila ngayon eh. Magic list which is may batayan yung ayuda. Meron siyang criteria kung sino yung magbe-benefit. Ang problema, paano to na-check? Yung ba talaga yung nakakatanggap? Qualified ba talaga sila, Miss Joey? Oo, like for example, yung AIX, supposedly individual in crisis. Nakaka-receive ba talaga individual in crisis? Yun Yes. yung ni Kuyang EB. So, yun nga talaga, Miss Joey. Paano ba nasasabi talaga ni Tamba yung sinasabi niya na justice yung ayuda? I mean, to compare it ba, 'di ba? Yung 350 additional allowance per day ba for the men in uniform is also a justice. Ito compare ito the budget allocation na tinanggal nila sa kanila to modernize our defense. So, parang walang substance yung explanation ni Tamba doon sa ayuda. Yun lang naman, Miss Joey. Okay. Ayan. Sabi ni Jonar Castro Mayor, ayuda sa Davao pag-usapan nyo, the line is about 3 kilometer. Sabi niya, I think you're talking about the pahalipay of the Dutertes no? Pasko, yung Pasko na kinagalian na nila. Oo, ganon. Bakyatin mo yan, Miss Joey. Banggitin ko lang, sis. Yung, sorry. Yung sa AIX, di ba? Yung Tingog Party List, even yung Junior Chamber International, JCI, kasi I was a president before, past president, then I'm a senator now. Meron kaming nakita na ginagamit ni Jude Asidre ang AIX para magtayo sila ng different chapter, tas ginagamit nila para makakuha. Wala yung member kung sino-sino lang sinusulat na pangalan. Ilang chapter? I think 47 chapters. We have the documents. So JCI pala si Asidre? Oo, JCI yan. Actually, merong dito noon, may nag-alitap-tap nun dito na ginamit ni Asidre yung JCI para sa... My goodness. My goodness. Grabe talaga tong... So, walang walang integrity yan. Ginagamit din nila to get money. Isipin mo sis, sabihin mo na. Yeah. Pero Miss Cathy, how did JCI, which is a very well-respected NGO for entrepreneurship, take this? Well, galit, no. May ginagawa na sila. Okay. Actually, binigay nila sa akin everything. So, malaki rin. In any organization, marami political pa rin.
Grabe, no? Pero Ang- marami rin kasing mga ano dyan marami rin mga Marcos loyalists dyan sa JCI Mm-mm. Diba? And I would imagine, may ano dyan, may hatian dyan. Ay, for sure. Kasi meron nga sa group chat eh. Ang binibigay nila, parang 2,500 sa 5,000 pero 2,500 lang ibibigay. Yung mga ganon. Wow. My Di yan mawawala, Sir Evie. Pag-usapan natin tong sinasabi ni Joner na ayuda sa Davao pag-usapan nyo, the line is about 3 kilometers. Ayun. Mm-mm. Kasi ito yung ginagawa ng mga Duterte every Christmas na nagpapahalipay. Ano yun? Pahalipay? Pay sa taal. Mhm. Palipay sa Taal, Miss Joey. Dito po sa Davao. Mhm. So ngayon, ano nila yung goodie bag nila, yung loot na nakukuha nila parang bigas, mga delata, may GC, merong cash yata 150 pesos ganyan. Ang difference kasi noon Jonar, ito kasing tradisyon na to parang matagal na daw to di ba? May nagsasabi Yes, Miss dito, Joey. Joey, mula pa sa nanay ni PRRD, si Nanay Suli. I vouch for that, Oo. Miss Joey. Matagal na yan siya dito sa Davao. Oo. Mayor pa si PRRD, naging mayor din si VP Inday, ngayon si Mayor Baste. So it is a long tradition na dito sa Davao. Namibigay talaga yan sila. Same address, same location. Ayan. Same Sabi ko si Pero people. sa Bukid, every year po yan ginagawa since 1990s pa, yung pahalipay ng mga Duterte family. Lumawak lang nung naging presidente si Tatay Digong. Yes. Jonar, kasi ito, I think everybody can avail, Kasi parang meron pang nanggagaling sa ibang lugar dito Yung Oo naman, Miss Joey. Galing pa sa ibang lugar, ganon. And everybody can take advantage and it is done because it is done during the holiday season, ganyan. It is somehow a tradition kasi hindi ko alam sa inyo pero kasi kahit rin naman sa family namin ginagawa rin namin to kaso nga sa mga family members kasi hindi naman namin kaya sa mga hindi family members or sa mga piling mga friends and sa mga piling friends and mga workers ganon na mag-aabot ka naman talaga ng regalo kasi parang I don't think it is intended to be an ayuda. It is intended to be yung parang, ay sige, bibigay namin to sa'yo to kasi mahirap ka or meron Christmas gift. Para sa Christmas gift, tama. Sir Evie. Christmas, Pamasko. it's done in Christmas spirit, ganyan. You may say na parang, paayuda rin yan, ganyan. Oo, pero May dahilan. bakit sila pumipili? Yeah, purpose. Oo, may dahilan. Hindi out of nowhere. Nagagawin mo lang. Oo. Tanungin niyo Correct, naman Miss talaga, Cathy. bakit nila chinatsaga na pumila ng ganong kahaba doon? And, ako, I can only surmise na yung mga tao doon, wala silang pake kahit ang bigay sila doon ay isang Christmas card. Alam mo kung bakit? I think nakapila sila doon because of the possible interaction that they may have with the Duterte. Yun. Yun. Wala, hindi naman sobrang special nung paayuda nila doon ang pangalan nito, yung nag-comment? Hindi naman sobrang special nung paayuda nila doon. Parang bigas, delata, The usual Christmas package, Miss Joey. Hindi naman siya ganun kaano, pero bakit pumipila ng bonggang-bonggang ganun yung mga tao doon? Sa tingin ko nga, Joey, yung mga nakapila doon, pwede makabili nga sila na makaka-afford ata ng mga yung tinatanggap nila. Share ko lang, Miss Joey. May alam nga ako nga na mga makanograles nakapila nga doon nung last nakita ko. May nakita talaga ako na kakilala ko. Ang isa pang major consideration dito, Jonar, is the money that they are using for that came from public funds. Yun yung isang question ko, Jonar Castro Mayor. Kasi sabi niya, tama lang kayo, kung sa iba, hindi. Hindi. Isang question dyan, saan galing yung pinangpapahalipay nila? Kasi ang ko dyan, the Voenos can confirm, mga sponsored yung sponsored yung mga nakalagay doon sa goodie bag na yun. Yes. Hindi na lang natin babanggitin. Alam ko po yung mga Sabi sponsor. ni Don Olive, Christmas package yan, hindi ayuda. Ayun. Yes. So yun, I think Jonar, I think galit kayo sa iba. Oo naman, kung kunwari akap galing sa pondo ng bayan, gini-AA mo pa, mali yun. Ayun, kung magpapamigay ka ng ayuda, pagkatapos yung ayuda, hindi naman galing sa kaban ng bayan, hindi naman galing sa ba't kami magagalit sa'yo? Gusto lang niya maka-accept lang ata, Miss Joey. Yung allowance ng mga estudyante at yung mga allowance ng mga estudyante hindi naman galing sa kaban ng bayan, ba't namin kayo pipigilan? Correct. Tama. Sometimes
binibigyan na mali siya yung mga maling yung mga maling pangyayari para ma-justify yung mga mali. Yan kasi yung problema sa iba. Ayun. Yun. So, yun yung Jonar. Sabi niya, gulo nyo. Hindi ka lang makasabay, Jonar. Sa Baka usapan. gusto mo makatanggap din, Oo, Mr. Jonar. Jonar. Ha? Halika dito sa Davao. Baka may sobra pa. Wait lang, bro. Okay, Jonar. First and foremost, tingnan muna natin yung source of fund. Ano yung ginamit ng mga Duterte sa pahalipay nila versus yung ginagamit ni Tambaluslos? Is it the same? Is it the same? Okay. Ngayon dun sa ayuda. Ako, I would consider na somehow ayuda pa rin yan kahit Christmas gift siya or whatsoever. Ganyan. Kasi syempre, yung gift, if it is intended to help, it's still aid. Diba? Yun nga lang. Kasi ginawa siya during Christmas, merong tradition aspect doon. Diba? Na bilang regalo. Ganyan. Okay, gayon pa man, dahil nga ito ay merong tradition aspect, yung mga tao pumupunta doon, not necessarily because they want to get an ayuda. So, totoo lang, not necessarily because they want to get an ayuda. Because if they really care about ayuda lang, ba't hindi sila kumuha ng kay Migs Nograles, lagi-lagi, araw-araw may pa-ayuda yun. 'Di ba? The people are going there because they want an interaction with the Dutertes. Ganun lang yun. Yun yung never ma-achieve ng ibang politiko. Ayun. Yun yung hindi ma-achieve ng ibang politiko. So yun yung mga consideration doon. So kayo tama, oo. Kasi prudent yun, Jonar Castro. Oo, kasi bobo ka, Jonar. Oo. Prudent kasi yun, Jonar. Burn. Ayun. Common sense yun, Jonar. Common sense. Ang problema kasi is TUPAD prudent, is AIX prudent, is AKAP prudent, is the implementation of 4Ps prudent all the time. Hindi rin naman, di ba? Ang sinasabi nga namin dito kanina yung sa 4Ps. Sa 4Ps, kung yan ay ma-strengthen at mai-implement ng mas maayos na merong gagraduate, na may measure yung effectiveness, wala namang problema sa 4Ps eh. Kaso nga lang, ang nangyayari, ang nililista nyo sa 4Ps, mga barkada ng mga government officials. Hindi naman entitled na kakakuha ng 4Ps. Yun yung problema natin dyan. Meron bang ganung issue doon sa pahalipay ng mga Duterte, Jonar? Ang talino nyo, oo Jonar, hindi ka talaga makakasabay kung hindi ka makikinig. Miss Jo, kaya parang masasabi natin, ayuda, sige, let's say ayuda is justice. Oh, ayuda is selective justice. So, ang pahalipay sa Taal dito sa Davao is not a selective justice. It is open to all. Kahit ikaw, Jonar, pumunta ka dito, bigyan ka namin, sabihan namin yung City Hall ngayon. Ano ba? Hindi, alam mo yan. Obvious naman na yan, dinidepensahan yung kanyang poon. Panginoon. Kasi tinatanong mo pag kayo pwede, pagka kami hindi. In a sense, oo. Kasi nga, ito yung difference ng mga ibang politiko sa mga Duterte. Pag sila kasi gumawa ng something, prudent, pinag-isipan. Hindi balahura, hindi binabastos ang national budget, hindi binabastos yung recipient. Like in this case, pwede ka namang hindi pumila. Ano lang ba naman makukuha mo dyan sa Christmas gift ng mga Duterte? Gift certificate na 150 pesos? Miss Jo, mas Bigas, ano pa nga yung mas decente pa nga yung whatever. I mean, hindi naman siya ganun ka talagang parang maganda yung kumbaga parang marami kang makukuha pero hindi naman 'to yung parang super talaga na ay paghihirapan mong pumila dahil makakakuha ka ng talagang I mean, hindi siya ganun kabonggang bongga. But people are interested to line up, especially because it's their way of also having an interaction with the Dutertes. May respect rin kasi yung mga tao na, well, one thing, alam nila makakakuha sila. Ganun. Ayun. Wala ako kailangan yung pinag-isipan ang jet ski. Ang babaw naman ni Jonar. Huwag mo na pag-usapan, sis. Wala naman, bumababa ka na sa kanal, Jonar. Tama na. Pansin na yun. Jonar, kung may piso ka, hanap ka ng kausap. Huwag ka dito mag-comment. Sis, at tingnan mo naman anong oras ganyan na mga tanong sa'yo. Taga saan ka, Jonar? Pakiuntog ng ulo mo, Snortfest Jonar. yan. Pakiuntog dun sa semento. Naka-Snortfest ata, Miss Cathy. Kape muna, kape. Masyado ng baboy, Jonar, yung jet ski, parang kami nga, mga Duterte supporters, di kami naniwala doon sa jet ski. Ako, sentanga ka. Paniwala ka sa jet ski, kami nga, mga Duterte supporters, di kami naniwala doon eh. Tanga. O sa yung tanga. Remember, di ba, nung pandemic, si Lenny namigay ng ayuda. From, yung mga nakuha niyang mga sa kanya, parang donation, then namigay siya ng ayuda. Yung black olives. Sa Duterte. Ha?
pinagtanggol siya ni Duterte, di ba, nung tinitira siya ng mga ibang, Oo. sabi ni Duterte, hayaan niyo siya. Which is ako, Oo. yun din ang ano ko, parang pandemic to, lahat ng tulong na kailangan, tanggapin natin. Kung namimigay ng tulong Oo. si Lenny, huwag natin, hayaan na lang natin, Gawan- huwag na nating balahurain, di ba? Oo. So, anyway, hindi naman galing yun sa taxpayers money. True. Oo. Correct. Ayun. Ginawa na rin ni Lenny doon sa doon sa Karina ba yun ata, na lumubog pa siya sa tubig. Tapos ang ganda ng photo yung kuha. Talagang Photo op may agad. water light pa. Hindi lang ginugustos sa baha, pati lang pandungos. Required ata, Sir EB. Yung ano pa, may Jollibee pa daw. Jollibee, bottled water, pack of rice, sardines. Yeah. plus 300. Tama. So it's really a treat. Hindi siya ayuda, Yes. it's a treat. Kasi may Jollibee eh. So it's a It's Christmas. Kasi a ang- treat. Oo. Kasi Pasko Ang na, aga kasi Joey. ng mga tao doon, ma'am. Oo. Aga ng tao doon nagpila. Oo. Nung ano pa ata, nung gabi pa, before nung pamimigay, andun na yung mga tao pumipila na. So, in early morning, nagbigay na sila ng Jollibee, tapos yung bottled water, tapos yung yung hinihintay na nila ng mga packs. Mm-mm. Yung mga pagkain. Ay, yung oo. Okay. Yeah, yung ayun. package. Yes, ma'am. Ayun. Anyway, ayan. Okay, well, anyway, meron pa ba kayong idadagdag dito? Ano ang tawag dito? And before yung sa comment section na lang ha, any policies na tingin ninyo talagang sobrang palpak. Hindi pinag-isipan, pero ginagawa ng ano. Yung Ano, foreign Ma'am Milita? relations. Foreign Oo. relation, yung West Philippine Sea. Mm-mm. Di ba parang, I don't know, parang anong bang gusto nating palabasin? Matapang tayo? Mm-mm. Parang hindi ko magets na, meron tayong karapatan sa EEC. Pero may claim din yung China. So ano dapat paggawin natin? Makipag-usap tayo ng maayos, hindi nakikipag-tagirian tayo. Kasi apektado rin yung ano natin yan, yung tourism natin. Remember, di ba, parang pulutong yung mga Chinese tourists pag dumarating dito noon. To the point na nakakagigil. Kasi di ba, medyo may pagkapalahura yung mga Chinese tourists. Kasi sa China naman talaga, nagkapera lang sila. Pero hindi naman talaga mga well-educated yung mga yun. So, ngayon, hindi mo na mai-experience yun. Wala nang pulutong na Chinese na makikita ka nasa daan. Ng mga turista. Or halimbawa, punta ka ng Boracay, punta ka ng Baguio, makita mo, sangkaterbang Chinese tourists. Ngayon, wala na. Kasi yung anti-China sentiment na pinapakalat ng gobyerno natin, hindi nakakatulong. So, hindi ko magets parang, ano bang gusto nyo talagang mangyari, BBM? Ano gusto nyo ma-achieve? In fact, lumiliit yung mundo natin. Kasi, tinataasan tayo ng kilay ng mga kapitbahay natin, nababad trip yung China sa atin, di ba? Pati si Mr. Putin. Correct. Pagkas wala naman tayong instant visa sa US, mahirap rin naman pumunta sa US, di ba? Tapos ipapadeport pa Correct. ni Mr. Trump yung mga undocumented pagkaupo niya. Correct. So, Pero di ba, tama si Haya, Joey, acknowledge ko lang, sinabi niya, yung foreign policy natin, anong idinulot? We lost a shoal. We lost Iskoda Shoal. Pero we also lost a finger. Doon kay Technical Sergeant Facundo. Can you imagine? Now we're losing respect from our ASEAN neighbors. Now we are being made a pariah kasi nga Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Thailand are now recognized officially as partner nations by the BRICS. Tapos ngayon may press release, hindi raw inimbita ni President Trump si Bongbong Marcos para mag-attend sa kanyang inauguration. Yung mga Yun yung gusto ko sana idagdag, Sir EB. Bakit ba kailangan ipresenta ni Ambassador Romualdez yung presidente natin? Parang it's like hindi talaga siya formal na para sa akin eh. Bakit ang ambassador ang magrepresenta sa presidente? Di ba dapat hindi nga kasi in-invite. Hindi nga in-invite eh. Invited. Uninvited. Showing. Makita yung invitation. Sige. Makita yung so- invitation. Sige, ako maghahamon. Okay, Miss Cathy. Ayun. Pero yun. Pinadali pa nila Maharlika funds tapos pinapabalik lang ng IMF. Yun, walang yung urgent pa nga yung pag-create ng Maharlika Investment Act eh. Pag pala wala namang plano, kinuha-kuha ng pera, wala namang palang gagawin. Ayun. Okay. Anyway, sige, move on na tayo ha. I think ito, medyo exciting tong part na to. Okay, medyo exciting tong part na to. So sabihin nyo lang kung sino yung mga tambalina of 2024. Tambalina of 2024. So itong mga to, yung mga nag-show yung true colors nitong 2024. Yung mga hindi natin ina-expect na parang parang
yung garapal pero may igagarapal pa pala, yung mga ganon. Ganong level. Yung talagang like, ang baboy nito, grabe sa pagkatambali na tong ano na to. Of course, syempre, ano na to hindi mo na hindi na kasama dito si BBM, si Martin, kasi given na yan eh. Si Lisa Marcos, given na yan eh. Mga political personalities na parang, ay, lupit nito ha, parang, Nangyari. Ako na muna, oo, Miss Jo? anyari, ba't ka nagkaganyan? Ayan. Ako na muna, Miss Jo? Ayan. Sige, ikaw na. Ganon! Ako muna. Si Joey muna. Si Miss Joey, go. Ako muna, number 1 sa listahan si Barbers. Ay. Si Barbers. Next to Barbers is next to Barbers is Stella Kimbo. Ang sumunod dito ay si Migs Nograles. Si Migs Nograles at saka well, the entire Young Guns, The entire Young Guns. Si Ace Barbers, the entire Young Guns. So ito sila Swansing, sila Nograles, si Rog Gutierrez, si yung taga La Union, si Baby Boy Tambi Ortega. Ayan. Yeah. Baby Boy Ortega. Tambi Ortega. Tambi Junior. Si Pam Zamora. Ayan. Itong mga Swansing. talaga. Yan sila Swansing. Yung Young Guns. At saka ito sila Adjong. At saka si Zia. yung Ako Bicol na isang representative yung payat, yung mukhang Bungalon. Sino po yan? Bungalon, si Bungalon. 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 So Young Guns, so si Bungalon. Ace Barbers, si Stella Kimbo, Young Guns. Yeah, top 3 na lang muna. Paduano. Si Paduano siguro, pero kasi si Paduano parang wala naman siyang Obviously, parang, NPA. Oo di ba parang hindi naman talaga surprising eh. Si Stella Kimbo at saka si Stella Kimbo at saka si Ace Barbers, because itong mga taong to, lalo na si Ace Barbers, sing and dance to sa praises kay kay PRRD sa war on drugs eh. Kasi di ba meron pang statement yan si Ace Barbers na, naku, kung pwede lang i-extend ang term ni PRRD, extend natin eh. May pag-ganon pa ang bakla, di ba? May pag-ganon pa siya. Nagulat ako sa kanya. As in. Tapos sabi niya, hindi magagawa ang war on drugs, hindi magtatagumpay ito, kay PRRD lang, ganyan. Talagang dance and sing and dance talaga siya dun sa war on drugs. Pagkatapos ngayon biglang, hindi, kailangan nating i-review ang mga, ang pangalan nito, ang mga nangyaring irregularidad, ganyan. Parang, nung time ni PRRD, sing and dance ka, wala kang nakikitang irregularidad. Nung iba yung presidente, biglang meron ng irregularidad, tang-ina mo ka. 'Di ba? Sobrang kadiri talaga. Grace po and Chisa Escudero on the PhilHealth, kadiri rin sila, sobrang kadiri rin nila. Benny Abante for being so plastic. For sure. Super. But anyway, I'll leave with you yung iba na yung pinaka sa tingin ninyo mga tambali na talaga. Ako number 1 si Jude Asidre. Yeah, oo. Talagang I really hate those. Literal na tambalin na, assistant ni Tambi. Sarap talagang sampalin talaga talaga. I mean, really. Especially nung nandun siya sa hearing at sinabihan niya si Atty. Lopez na it's either you're stupid or you're lying. Talagang yung remark niya na yun, Joey, talagang that was probably the straw that broke the camel's back, kumbaga, in terms of my respect to that guy. Talagang nawala talaga yung respeto ko nitong taong to, si Asidre. Alam mo, yung makakapag-comment lang nun, bakla. Ayun, sa isang babae. Oo. Kita naman, ako, I have nothing against the LGBT, or mga bakla. Talagang wala akong markada ko nga pero ganyan kasi sila eh. Yung LGBT friends natin, ganyan kasi, 'di ba, Mami Laika, ganyan pagka, pag nainis, 'di ba? Parang ganun, parang iba yung nila eh. Pero itong si Jude Asidre kasi more than Ortega, really embodies the Martin Romualdez philosophy, which is bad enough done by Martin, even made worse being done by a Jude Asidre of Tingog. 'Di ba? Alter ego. So yan talaga si Asidre. Lahat ng mga Young Guns, tama. Lahat ng Quadcom, especially even AKOP, you failed to mention.
Itong Kopya, oo. Mm. came from the uniform services. And was also controversial during his time as an active officer of the police. No? Kung makatanong at kung makapagsalita doon, talagang parang nagmamalinis na kung sinong anghel siya, di ba? So, yung dalawa na yan, no? Pero especially itong si Asidri talagang sarap talagang sa pakitado eh. Tsaka yung mga alam na alam mo na merong script the entire time. Itong mga to. 'Di ba? Pero Let's parang cover everything. Lahat na nandun sa Quadcom at saka lahat na nandun sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Yung dalawang yan. Pero special mention si Joey, itong si si Pami Zamora. Yung sarcastic laugh niya. Yung tinanong siya tungkol doon sa sinabi ni Inday na the 2022 presidency was already mine. Itong si Pami Zamora nakatawa na bakit hindi siya tumakbo? Yung sarcastic laugh talagang sarap talagang. Oo. Bakit pa na-elect yan? Sa Taguig siya, di ba? Because remember, I've written several posts about this. Yung Nickel Asia na mining company ng pamilya nila is a beneficiary of an investment from GSIS, 1.46 billion. Ngayon, paper loss ang GSIS ng almost 800 million. Yeah. Doon sa kumpanya nila, utang ina siyang Lash out na. Uy, bakit nagyari yan? At bigla-bigla. Diba? Tapos nagiging bratinela pa doon sa isang video na hindi siya pinapasok doon sa gym. Sarap. Nag-gym yun? Hindi, isang gymnasium. Di ba halata, Miss Cathy? May mga evacuees. May mga evacuees. Nag-deliver siya ng lechon, nag-donate siya. Charot. Akala ko nag-gym siya. So yun talaga, yung dalawa talagang yung Pami at saka Asidri. May nagsabi dito kanina si Coffee Break, sabi niya si Raffy Tulfo daw was a shock for bakit? Ako sa totoo, ina-expect ko mambababoy si Raffy Tulfo sa Congress. Hindi ako shock sa mga pinagagawa niya. His inaction actually shocked me. His inaction, yung inaction ni Tulfo. Kasi hindi ka naman masashock eh. Pagka bumanat itong si Tulfo kasi that's his personality. Pero his apparent inaction and silence, that will shock you. That will shock you. Pero ako kasi, Kuyang, ina-expect ko na si Raffy Tulfo talaga, basta interest ng kaibigan niya or interest niya ang masasagasaan, hindi siya mag-a-act. So parang ina-expect ko na dun sa grandstanding nature niya, ang kukunin lang niya kung ano yung matunog na issue. Kahit yung issue importante, pero kung masasagasaan yung friend niya or yung interest niya, hindi niya talaga kikilusan. I can attest to that kasi I emailed them and I messaged them in Facebook. I still have it. Walang nag-reply. Oo. Ay, wag daw natin kalimutan si Chihuahua. Si Joel. Oh my God. I remember sinabi ni Inday, lumalapit daw si Joel Chua sa kanya at sinasabi, pasensya na, VP ano lang to hindi kasi wala kami kasing bag. Putangin na talaga. Grabe. Totoo, kadiri. Actually, yung sa executive, marami ring tambilin eh. Pinaka-tambilin na siguro sa executive itong si Cristina Frasco eh. Parang ang kapal na mukha nitong babae ito. Nagmamalaki pa ng achievement na hindi naman achievement. Mag-resign ka na, ano ba eh? Nakukopya pa ng mga projects sa other countries. Goodness. Pero alam mo, pagdating sa kapal ng mukha ng mga kongresista, taob si Cristina Frasco, mas matindi yung, kung ang kapal ng mukha ni Frasco, yung kapal ng mukha ng mga kongresista, times 4. Ganun. Tama. Lalo na yung asawa ni Cristina, si Joe Frasco. Yung trophy na ganyan kalaki, tapos yung mukha niya sobra sa kalahati. Oo. My God. Yung mga bigas dito na 3 kilos na packs, pinamimigay, mukha niya buong sako eh. Buo. Goodness! Mas makapa yung Konghon. Ay, ito pa, nakalimutan natin si putang inang Konghon. Si Konghon. Foundation. Si Miss Konghon ba yan?
Ay, alam mo, may ngiwi din yan ha, pag nagsalita. Hindi niya napansin. Ngumingi-wingi. Ah, Sino si Matalim. Bye. Moon? Oo. Oo. kasi nasa drugs watch list yan ni PRRD eh. Oo, Diba? 6 and 7 sila na magtatay. Kung Pero yung kaibigan ni Miss Cathy, nakalimutan natin. Si JJ Suarez. Oo. Oo. Oo, si JJ. Kumukulo rin dugo ko dyan eh. Kasi daw sa show yun mananalo siya, wala siyang kalaban sa Quezon. Wow. Aba, malay mo, bangungutin. Di ba? Eh di congrats. Ayun. Mami, like you were saying something? Ako yung yung mga tambili na sa akin, yung mga dating sumasakay kay PRRD, yung parang mga kakampi niya, tapos ngayon parang Yes. Step, oo, correct. parang sinusumpa siya, like yung sila si Manny Pacquiao, si Tolentino, si Yes. Yes. Medyo parang talaga nakakadiri kayo. Tapos din yung mga sumusumpa rin kay BBM na magnanakaw, ganyan. Pero ngayon kadikit niya, like sila Tulianes, sila De Lima, mga nakakadiri. Pangilinan. Pangilinan. Paano Cheese paniniwalaan? waiter, Yeah, si Cheese. si Cheese na waiter, o ayan, mga kakadiri. Ayun. Kaya dapat hindi niya bobotohin kasi mga puppet. Si Bersamin rin tambili na rin eh. Oo, si Bersamin pala. I caught up, napanood ko yung konting video clip kanina. Sinabi niya doon na the president daw is doing everything good or okay, parang ganon. Hindi lang daw na-appreciate natin kasi hindi nagmumura. Putang ina kang Bersamin ka, pumumurahin ka na namin, gago ka. Walang yan. Hindi daw na-appreciate. Sabay-sabay tayo, Sir EB. Putang ina. Putang ina mo, Lucas Bersamin, gago ka. Napanood mo kuyang yung part na sinabi niya na kasi sabi may taga-media, sabi nung taga-media, Executive Secretary Bersamin, hindi raw po nyo re-reviewin. Nakatulong po ba ang pag-iingay ng mga critics tungkol sa national budget? Kaya na-review ng Pangulo ang budget, ganyan. Tapos sasagot ni Yes Bersamin, sabi niya, of course not. Walang tulong. Kasi re-reviewin naman to ng presidente regardless. Ganyan. Just me. Ayun. Ayan. Victoria Romero Chu. Bibigay ko sa iyo yung link, Akyat. Akyat. Oh my. Ito gusto namin. Akyat. Kasi sila Joey, nandito si Miss Cathy, no? Ako ay biktima din sa mga ganyan, tinatag din ako eh. Kasi nga siguro ito sila hindi nakikinig sa mga live natin, Joey, no? Noon pa, last year pa yan, no? Yung nagla-live tayo, nakahaba-haba, almost 4 hours yung mga live natin, no? Na talagang binoboljak natin si Amy Marcos, si Abalos, no? Kaso nga lang, hindi natin wala tayong oras na i-slice yung mga live. Ano gagawin para masatisfy itong mga tangang to, di ba? Exactly. We don't owe them an apology nor an explanation eh. Exactly. I'm still going to say na, for example, si Senator Amy, ano ba yung mga facts about her? Meron ako experiment dyan eh. Sabi ko, Amy Marcos plays a big role pagdating doon sa pagpigil ng Peking People's Initiative. Whether you like it or not, galit kayo sa kanya, sabihan nyo siya ng mangga 100 million times, it doesn't change the fact na tinulungan nakatulong si Senator Amy doon sa pagpigil ng People's Initiative. Di galit na galit sa akin, double agent ka, kineme. And then I posted another, sabi ko, Amy Marcos is equally liable sa drug addiction ng kanyang kapatid. And is equally liable sa issue ng drug addiction ng kanyang kapatid. She could have shed a light but didn't. Sabi ko. Ngayon yung mga comment ng double agent, hindi nagko-comment doon sa kabila. Kabila comment. Hindi nag-comment doon sa kabila. Diba? Anyway. Ano problema nila, Mi? Bakit gusto nyo lang tirahin mo si Amy? Di tirahin nyo. Mag-like kayo, tirahin nyo si Amy. Kung hindi tinitira ni Joey, bakit kayo nagtagsan? Bakit kami patitira? Bakit kami? Kami ang inuutosan eh. Pinapasweldo ba tayo nila para tirahin si Amy? Kung nga kayo magbibigay ng pakulay, kukupal ninyo. Tuutusan nyo kami ng content ng mga putang ina nyo. Diba? Kaya kayo dyan, inactivate ko na nga yung pa-monetize ko dyan sa Facebook, Joey. Inactivate ko na talaga tinodo ko na kasi inakasan tayo na ginagamit natin, pinagkapirahan yung platform natin. Di, minonetize ko na yung Panindigan. Facebook ko. So magpadala ko ng stars dyan, mga kaibigan.
Oo. Tawag dito, Parang mga tanga ba to? Pag nagka-platform ka at nag-viral, bakit hindi mo pagkaperahan? Eh, pinagpapaguran mo yun. Tama. Diba? meron naman talaga Makapagperahan na nga yan. Hindi ako nagaganyan eh. Monetize na rin yung sa'yo, Miss Cathy. Yung Parang mga ganun din. yung social media platform eh. Di ba? Anong kaibahan I natin? would just like to, I would just like to comment just sa double agent na yan. I stand by my, by what I said the last time, na if you cannot identify kung sino yung double agent na yan, shut the fuck up. Okay? Shut the Pangalanan fuck niyo. up. Okay? Bakit? Kasi, okay, yung double agent must have done something harmful. Ano yung ginawa ng double agent na naka-harm sa, let's say, sa fight natin, ng mga Duterte supporters, or dun sa mga galit na galit kay BBM? Ano yung harm na ginawa niya? Okay? Kung hindi nyo ma-identify kung ano yung, kasi kaya nyo sinasabi double agent, galit kayo kasi merong ginawang kasalanan eh. 'Di ba? Correct. Kasi may ginawang kasalanan. Yes. Okay. Eh paano yung mga dating loyalist na ngayon aligned na sila kay PRRD, galit na sila sa mga Marcos. Double In a agent na sense, yun. double agent yung mga yan. In a sense, 'di ba? Ngayon, i-identify nyo muna exactly kung ano ang ginawang masama nung double agent. Okay? Ano yung eksaktong masamang ginawa nung double agent? Ngayon, pag hindi nyo ma-identify, tigil-tigilan nyo na yung katarantaduhan na yan. Kasi hindi kayo nakakatulong. Anong nangyayari? Kuyang EB is being attacked. MJ Kiambao Reyes is being attacked. I am being attacked. Eh, mga kakampi nyo kami. Yes. Diba? Ano exactly yung ginawa ng double agent na nakasira sa araw ninyo? Pag Na double, nakasira ang sa mga laban nagkakalat, ninyo? ang nagkakalat ng double agent, sila yung double agent. Kasi sila nag-gather ng hate and nag-encourage ng hate sa support. Correct. Pwede din yan. Miss Cathy. Pero Oh. yung narrative about double agent, yun ang meron ng nagawang Masama. pagsira. Okay? Yun yung meron ng nagawang hindi maganda sa hanay ng mga Duterte supporters, sa hanay ng mga pinaglalaban, yung same ng pinaglalaban natin. Kasi nga, nagplant na kayo ng seed of doubt, nagkalat na kayo ng paranoia, mga tatanga-tanga kayo, Tama. tapos push pa kayo ng push dyan sa narrative ng double agent na yan. If it is so fundamentally wrong to have a double agent sa linya natin, it is your obligation to name that person. Kung hindi nyo mapangalanan, duwag kayo, tanga kayo, kupal lang kayo. Diba? Kasi gusto nyo, merong tamaan ng ligaw na bala dyan sa mga pinagpuputak ninyo na hindi nyo naman kayang panindigan. So tigil-tigilan nyo ako sa mga kaputahan yung double agent kung hindi nyo kayang pangalanan. Okay? Tapos, Joey, anong purpose nila? Anong end goal? Anong end state na gusto nila? Mawalan tayo ng mga followers? Yeah. Yun ba? Yun yung talaga, Sir Ibi. Hindi Tama, nila nakita kayang yung character i-identify yung hindi nila kayang i-identify yung damage na ginagawa ng double agent. For example, Pebbles Talakera is a double agent. DDS siya. Pagkatapos ngayon, BBM na siya. Eh, yung pala kailangan na pala ng pera eh. O, nasaktan ba kayong lahat? Tama. Nabuisit kayo. Pero, it was just about money for her. Diba? Yes. Oh, Pero double ang- agent yun. Ano yung eksaktong pain na dinala niya sa mga DDS supporter? Na-disappoint. Pero Diba? pareho ako kay Cathy, Joey, Laika, and itong bisita natin si Prof. Pinoy, no? Ang worry ko doon, Joey, baka yung nagsasabi at nagtatanim ng istoryang yan, baka sila yung double agent. Exactly. Kasi lalong pinag-usapan si Abalos, lalong pinag-usapan si Amy, lalong nag-i-engage yung mga pangalan nila. Correct. Yeah. While the other names associated with the Dutertes na talagang Dutertista sila, ay hindi na napag-uusapan. Kasi itong dalawang ito, ang pinag-uusapan ngayon sa hanay ng mga Duterte supporters sa social media. Nabaon sila. Example, nabaon yung pangalan ni Atty. J.V. Hinlo, yung pangalan ni Atty. Raul Lambino. Yung Correct. Yung pangalan mga less popular, di ba? kulang talaga sa exposure. PDP laban sila eh. Partido yan sila ni PRRD. Ano PRRD. naman hindi natin susuportahan yan. Correct. Yes. At yung mga banggit na, Joey, Amy, ganyan-ganyan, na hindi naman si Senator Amy yung topic. Kaya yung double agent. Tama. Biro niya, hindi na nga namin topic si Senator Amy, papasok nyo pa eh. Isa talaga sa mga benefits talaga po na tataas yung engagement ng mga pinabanggit talaga nila ng mga personality. So Hindi siguro lang, sa atin lang. Papansin din yon, lalo na pag vlogger din na kumukuha ng attention lang yon. Especially kayo,
intellectual conversationalist kayo, may laman yung mga pinag-uusapan nyo eh. So parang pinapakinggan kayo ng tao, then ngayon, gusto nilang i-damage, i-malign na huwag kayong pakinggan. So ngayon, ang pinaka-best way dyan, deadma, wag nang pampansinin. Kasi yun gusto yung mapansin. Yun na nga. And So, do not perpetuate the narrative of double agent, kung di nyo kayang panindigan, mga duwag. Correct. Pangalanan nyo! Diba? Pangalanan nyo! Otherwise, naninira lang kayo, 'di ba? Naninira lang kayo ng naninira lang kayo ng platform, naninira lang kayo ng community. Oo. Kasi you try to instill paranoia among the community. 'Di ba? Correct. Instead of ang tawag dito, instead of strengthening the community para mas maging matalino, mas maging interactive, mas madaling mag-foster ng mas maging analytical tayo lahat, mas maging critical. Yes. Pasok kayo ng pasok ng mga ganyang narrative na hindi naman nakakatulong. Hindi, tsaka sobrang obvious naman ang timing, sis. Sobrang obvious ang timing. Like, January, then, ang lapit na election. Ng election. Yes. Kasi idagdag ko na rin, no, Miss Cathy, no, Laika, Joey, and Prof. Pinoy, no. Ang daming nabudol ni BBM. Correct. Alam ko, ako, I have to tell you honestly. Hindi po ako kasali doon. Si BBM. Si Ping Lacson. Hindi po ako nabudol. Pasensya. Kapag ko presidente, si Ping Lacson, mas budol pa rin kay BBM. Kasi siya yung concurrent resolution number 10 doon sa liquidation. Pero, Marami naman kami dado eh. ibig bang sabihin yung lahat na nabudol na tumiwalag na ngayon kay BBM at nakasuporta na ngayon sa mga Duterte, double agent na rin yun? Diba? So parang si Sara double agent na rin kasi Para si Sara, double agent na rin? Kung hindi BBM last, 22, agent ka na. Bro, Filipino, ang tawag dito, hindi malinaw yung microphone mo. Audio mo. Audio mo. Hindi malinaw. Anyway, Miss Joey, hindi pa ako nag-BM ng 22. Ito ako. Audio mo is not, ayan. Ayan po. Ito, clean na ba? wala pa rin. Dali lang po. Ginugurgur ka ba eh. Obvious na obvious yung mga corner sila ng ganitong mga question. Can you now literally and personally declare why should I make a declaration? Of what? Why should I make a declaration? Yeah. Saka May sino si sinasabi Joey ko para overnight. mag-declare? Oo. Why should I make a declaration? To satisfy you, Rodi D. Babaran? Of what? Oy, Rodin, binabad mo, laban mo na. Rudy, the Kayo, ultimate, smart kayo, na feeling nyo, kailangan mag-respond sa inyo na, Pro Filipino yung microphone mo. Garadgal Pro. Oo. Ayun. Feeling smart kayo, na feeling nyo, ay hindi, pag hindi nakasagot, double agent yan. Saan nyo nakuha Ano yun? ba saan ba nanggaling itong mga to? Ba't parang, ano ba kinakain ito sa, ano ba hindi sinisingkot nyo? Oo. halimbawa, tatanungin natin si VP Sara. VP Sara, i-declare mo nga si Amy ang root of all evil. Of all evil. Rodi, no? Tapos hindi magde-declare si Inday Sara na si Amy ang root of all this evil. Ibig sabihin, double agent si VP Sara. Correct. PRRD, naloko na kayo lahat. Please declare Jaime Marcos as the root of all evil. If you cannot do that, you're a double agent. Sige nga, mga katangahan ninyo. Scoop. Ang hilig yung corner dun sa mga ganyan. Feeling nyo ang smart ninyo pag nagtanong kayo ng ganyan. So, sa totoo lang, double agent ninyo ng ganyan. Ang cheap. Sobrang cheap. Tsaka lalabas yung totoo. Oo. Oh, yes. Ayun. Yun lang.